alas 2 na. So welcome po sa Tabon Cave Complex, Lipoon Point. Lipoon Point, salitang katutubo na ibig sabihin po niyan ay paliko. Dati po kasi ang Tabon Cave ay binabaybot, hindi po binabaylan. Ang Tabon Cave po ay isla po siya dati. Complex, nasa 218 caves po ito lahat. 38 yung napasok na ni Dr. Robert Fox noong 1962 hanggang 1970. 8 lang yung open sa public kasi yun lang po ang tapos na hinukay. Depende po sa atin sa taas kung papasokin natin, kung malakas may ulan, madulas, so pwede natin i-skip. Ano siya, laktawan. Nasa 138 hectares po ito, preservation ni Pangulong Marcos dati, no, Batas 996. Kaya National Museum po ang may hawak ng Tabon Cave Complex. Sige po, pasok tayo dito and ang lalabas po tayo doon po sa aming exit. Kung may babalik, sabi lang po para maalala yan po na ating kasamang guide pababa. Dito lang po siya at babalik na po siya doon sa tawa-tawa. Mabilis lang po, dandahan lang po ang lakad. Paunahin lang po yung mabibilis. Dandahan lang po hanggang sa makalabas po tayo sa exit namin. Hanggang maikot po natin yung 8 kuiba. Sige po. Okay. Hey. Makas likod. Sige. Sige na. Una. Sige. Sige, una. Bisa mo. Ang tama ang tikang mo. Hindi magpilita kung kapoy ka na. Hinay-hinay lang. Kailan po? Test. Pahinto na po. Balik na. Physical body. First station. Kaya kadami. Liam Cave. Liam. Liam, yung code number niya. 1964 ito nahukay ni Dr. Fox. Medyo huli siyang nahukay kasi mas na-focus si Fox doon sa Tabon Cave. Dito nakuha yung mga banga na may mga lamang buto ng tao na tinatawag na secondary burial ground. Ang namatay noon, pinababulok muna nila sa mataas na bato, din sa taas na kahoy. Kinukuha yung buto, nilalagay sa banga, nilalagay po nila sa kuiba. Ang edad ng buto, ng banga ay nasa 2,800 before present yung edad ng banga na nakuha po dito. Kasama ng mga stone tools, gaya ng adze at saka mga flake tools na ginamit po nila noon. Ito ay panahon ng mga Neolithic period, kung sa elementary, Neolithic period. Ibig sabihin, nasa labas na sila ng kuiba na nakatira ang mga sinaulang tao. Marunong na silang gumawa ng banga, marunong na rin silang gumawa ng bahay sa panahon na yan. Ang paglibing po nila, nakalagay lang po sila dyan sa mga hinukay po like doon. Then, sa tagal ng panahon, natabunan yung mga jar dahil sa mga paniki na tinatawag na guano. Yan po siya. Okay, let's proceed. Ano na? Nasunod ka na kay lola mo. Ayan, ito na tayo pa proceed na sa pangalawang cave. May butas dito kaya pala maliwanag. Sinadyang ano pala yan. Ayan o. Kita tayo dito.
Hawak. Sana siya. Ayan, akit pa to. Paway pag kapoy. Uy, sorry. Awak, awak, uyat ka na sa ano? Gabayan ka. Buhay ng cellphone mo na, hindi mag-ubers ng kwan. Ay, layam sa lola mo. Hinay-hinay lang. Dapat pala nag-MX3 muna kanila. Kaya ulalap kayo. Siguro ginawa lang anay, hindi mag-apuragid kon. Ipo, pahinga lang po muna. Pwede kaya, pahinga. Hoy, anay. Uy, una na po kayo. Oh, sige, una. Hinga nga sila. Mahulog. Ano pa? Ipo lang po doon sa ano. Taas. Ay, mano ko dyan. Ang dami po na soba. Wait lang, balik na. Sa'yo ma'am, mas baliwala ito. Oh, sige, buwilo. Oh, sige na. Ate Big! Sige. Ate Big! Iba na siyang body. Bahala ka dyan. Ha? Iba niyo po baba? Iba niyo po dito. Taas na, kailangan steps nito. Dapat na yan. Pag nasa taas na, pababa na. Ay, pababa na yung pagdating sa. Mas kailangan nun yun. Sige, pabaya na kita. First time lang umakit, sir? Oo. Pagkapoy na, pawaya. Unayo na po yun. Para... Pawaya na eh. Paano naman sila? Oh, sige, una. Ano, malapit na yan, pababa na yan. Kaya na sila tata. Oh, proceed. Pagkakuan, proceed na. Ayun na sila. Kuha na natin yung mga... Okay, attack. Proceed naman. Dandaan lang. Yun, kuiba na naman. Versus! Ayan, stop over. Punggo, punggo. Bakit tayo matilata? Ara sila. Walong, may anong. Ano daw pababa ng iba? Picture tayo dyan.
Tabon Cave. Itong kuweba na ito. Pinangalan ko ito sa kanya lahat kasi dito po nakuha yung pinakamatandang tao sa South Asia, no? Dahil sa Tabon Cave. Ay nakyat ito ni Dr. Robert Fox noong 1962. May nauna pang naghukay sa kanya pag-akyat niya kasi marami nang hukay. Pag-akyat niya, nauna naghukay yung mga ibon, naghukay, din tinatabunan niya. Yun na po yung tabon bird. Yun po siya. Mamara niya, naghukay, din tinatabunan, din umaalis. Na yun, ang tabon bird din ang nawala ang form ng mga skull, yung mga buto ng tao at saka mga jar. Nung si Dr. Fox naghukay, kinuha niya muna yung mga jar sa taas. Kinuha niya din, naghukay siya, nakakuha siya ng skull, doon na po nagsimula yung kwento ng Tabon Cave. Yung skull, yun na po yung skull sa signboard, 16,500 yung edad, then nagpatuloy siya naghukay, nakakuha siya ng panga ng tao, 31,000, hanggang sa pinakailalim, 47,000 years yung edad ng tibia na nakuha sa Tabon Cave. Grabe, 47,000 years. Si Dr. Fox ay isa siyang anthropology. So naggawa siya ng aklat na writing kung Tagbanwa. Nagmula siya sa Brooks Point, Abulan, din papunta ng Brooks Point, papunta siya ng Quezon kasi may mga Tagbanwa. Hindi nakita niya sa Quezon, itong tubig. May archaeological site, doon na kayo si Dr. Fox. Si Dr. Fox ay isang Louis na anthropology siya na madala sila. Nung pag-ibay niya, nung years daw, sinasabi ng mga archaeology, Palawan daw noon, napakalaki. Ang Borneo, ang Palawan, halos magkadikit po nung unang panahon. Sabi, ang Borneo daw ay nagkaroon ng ice age, kaya tumawid yung mga sinaunang tao papunta dito sa Palawan. Then pagbalik po nila ng Borneo, nagkaroon na ng dagat, hindi na sila nakabalik, isa yung Tabon Cave sa tinirahan nila noon. Sinasabi rin po nila, napakalayo ng dagat, 35 kilometers bago ka pa makakita ng dagat daw noon. Ang basihan din po nila dahil sa shells na kinain nila. Makikita po niyo yan, yung mga nakatag na pababa, magkakaibang layer na lupa hanggang sa pinakailalim. Sa pinakailalim, shells yan siya ng kinain ng mga sinaunang tao, shells ng bundok, walang shells ng dagat. Sa taas niya, shells ng bundok, saka shells ng dagat. Ibig sabihin, sa taas na ito, may dagat na. Sa baba, wala pang dagat siya. 39,000 years, may nakuha silang plate tools na marunong na silang gumawa ng basket. 30 to 35,000 years, may nakuha rin abo. Diyan, gumagamit na sila ng apoy. So sa panahon na yon, nag-iiyaw na sila, hindi na sila kumakain ng hilaw na karne. Kasi unang pagkain na, hilaw na karne lang talaga kinakain nila. Hanggang sa na ano nila yung apoy, nagluluto na sila. Dahil sa bato, malala nyo, Paleolithic, Neolithic, pamital, kasi yung sinaunang bato sa kakahoy, yung paghampas nila sa hinahunt nilang pagkain, binabasag yung bato, na-discover nila sa gitna ng bato, may flake tools, yun na yung ginamit nilang flake tools. Sa tagal nilang hampas-hampas sa bato, nagkakaroon ng spark, doon na rin po yung apoy na na-discover nila. Isa rin po yung Tabon Cave na ginamit sa unang panahon, na yung apoy na nakita nila dyan. Then sa 47,000 na tibia, namatay, then iniwan, kasi yung naman talaga sinaunang tao, kung saan yung may mapagkain, nandoon sila, iiwan na lagyan na magamit, iiwan, na living siya dahil sa magwano, tumaas, pagdating naman sa taas, may tumira na naman ulit, pero hindi sila magkakaibang panahon na magkakadaang taon ng pagitan nila. Tumira na naman, hanggang sa pinakataas, ito na yung panahon ng mga banga. Maraming banga nakuha si Dr. Fox. Ibig sabihin, pag panahon ng banga, sabi ko kanina, nasa labas na sila ng kuweba nakatira sa tabing dagat o tabing ilog kasi panahon ng mga Austronesian people to galing sila ng mainland ng Asia na tinatawag na ngayon ay China. Diyan sila nagsimula, papunta sila dito. So Austronesian yun sila hanggang papunta sila ng Madagascar. Yung may daladalang gawa ng mga jar na yan. Layo no? Madagascar. 1962 hanggang 1970, ito yung misa ni Fox. Kasama niya mga katutubong naghukay. Katutubo rin ang umaakyat sa bundok kasi si Dr. Fox ay matanda na. Gamit yung kanilang rarong sa likod, din doon nilalagay yung mga jar. Dito niya nilalagay at diyan siya nag-aaral. Pagkatapos si Dr. Fox,
Presi na naman nag-aral, yung mga France na naman ang nag-aral dito sa Tabon Cave. Yan po, may iba-ibang pong layer yan sa baba. Magkakaibang layer yan, magkakaibang lupa, ang ibig sabihin, magkakaibang kulay ng lupa hanggang sa pinakababa. Sa pinakababa, ibang lupa, yun ang pinakamatandang lupa sa pinakababa. Kaya sa kanya pinangalan ang Tabon Cave Complex. Ito yung unang tao sa South Asia. Dito sila nakuha. Level ng lupa po noon na. Ito yan siya. Pagkakit ni Dr. Pax. Ito yung level ng lupa. Ayun yung level ng lupa niya. Lalim po siya. Pababa na. Iba ito ano? Pababa na. Huwag taas po. Huwag mahulog pa tayo. Ganda na, ganda, madulas. Nadal. Pero medyo di matanggal. Awak sa bakal. Oh, sabak. Dira pala yung nakatulog. Dapat na lang nagdaan. Mas malapit ko lang yung daanan doon kaya dito eh. Doon tayo magdaan. Balik to doon. Hindi. Kanggo. Ayan, wala kanggo. Ito yung bulo niya, kanggo. Ito. Ayan, kanggo. Natawag. Tawag na kanggo. Tanggo! Bilin lang na, hindi na magsaka. Hindi na pili. Nakakit na tayo. Naiwan yung iba sa baba. Eh. Hindi nakakayanin. Mamahinang nila lang yan. Hindi sa nagakit. Ito yung Diwata Cave dito sa Quezon Palawan. Dito Diwata Paris Overload. Pwede pumasok daw? Ayan, Diwata Cave. Ay wow. Mami, diba oh? Yung cave ng Diwata. Ha? Biglang nagkaroon ng diwata. Oren. May isa ng pagod. Sige. Ay, wala na nagsaka, Ivan? Wala na, hindi na kaya. May na. Waiting na lang sila doon. May madilim dito. Dito yung masaya. Ah, dito sila nakatira. Yun, may bariya ka dyan? Bariya na? Sinong bariya? Maki, may bariya ka, Mak. Ano yung parang lakas? Oo. Kasi ano yun dito eh. Wala eh. So, dito na po tayo sa... Bana? Dito sila noon nagre-ritual. Yes. So kung gusto nyo mag-ritual right now, you can Go. go and start. What your ritual? Hindi ka talaga maano dito. Hindi pa na yung mag-bagyo kasi mag-indoor ka. Hindi, bato to eh. Dito tayo magtago pag Hindi basta gulong-gulong na eh. Mabababa na tayo habang yung iba pakyat. Ganda ko namin nadira mag-clip. Hindi tayo magkatago pag nag-iira. Pampalakas na. Bukan yung chai and check. Pampatay. Pampalakas na. Pampalakas na pampatay. Kami lang kami.
Kali mo na. Aray ko, makarek. Mas masarap ang pababa. Para kanina, hindi ko na kaya. Ay, naman nga pa. Makita na, sito. Guys. Parang naakala ko. Grabe din ang ano nila nito. Ang panihawakan noon bagay. Siminto di pasaka dala ka ano. Si ano paggawa nito, si Imelda eh. Kay Imelda pa nila. Oo. Kaso Panahon ni Marcos. Kay Imelda pa nito Oh, time. pero ini wala ni, wala ni. Ang Parang siminto lang. Oh, siminto lang. Oh, yung bakal, ano lang yan, oh, bagin. project ni Imelda ni. Nami ina-eats no sa taas pa. Pa na tayo. Pero laban na po kami. Apo. Laban na po kami. Kasama rin yung tubig. Amoy lang. Ah, ito yung ano. Delikado na mga... Tadyaw yun, sir. Amoy pansot ah. Parang Ma'am, pwede pasukin na. At Igang Cave, doon pa sila. Ilang cake. Opo, ibig sabihin, igang, kaigangan, o mapuputing bato sa mga katutubo. Kasi lahat ng mapansin nyo, lahat katutubo, kasi katutubo talaga yung mga guide dito, Pax, dito na pumasok. Igang, ito, secondary burial din siya, may nakita rin mga buto ng tao, dyan sa loob. Then ito yung pinakamahabang kuiba. Sinasabi, harap ito ng Quezon, yung pinakatagos niya, kasi tayo likod ng... Pagtagusin yan, sir. kami sir, tinagos namin, pero tayo, pasok tayo sa Igang Cave. Yan. Kuan ito. Ay, ito pala may ano na ko. Ay, ito magandang. Uy, putik-putik. Basa-basa yan. Ito pala magandang tirahan talaga kasi ano dito, maluwag. Pwede gawing parking lot eh. Grabe. Ito yung kuiba talaga. Sobrang laki. Ito talaga. itong area na ito, Quiet. Ito talaga yung kuiba na tinatawag. sir, pag lampas ulo kasi sir na lalabas na ulo na butos ng ano, kuiba na po kasi yun. Kasi mga foreigner, matatangkad, pag hindi sila lampas sa ulo, rock shelter po ang tawag. Rock shelter lang. Oh. Okay. Dandaan po ka dyan ha, baka may ano ha. Baka madampot nyo, baka tingin nyo bato, kubra na ba. Marami pa naman dito ang ano ha, tarantula. Marami, ay hindi sir. Hindi pala. Maraming tarantula dito. O yung basta dapat-damputin. Basta wag lang magdampot. Madulas dito na, madulas. Ganito po tayo sir. Kasi madulas na po. Ay, tubig na pala yan dyan, no? Diyan ako, ano ko na medyo ko lang. Tagus pa nito, sir. Doon sir. Yung daan? Yan sir, yung daan na yan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ito, tubig na yan dito pala, oh. Sa pinakadulo ma'am. Kalain mo yan na tubig sa taas ng bundok. Kuiba. Ay, sige. Ayun, tubig yan. Yun, tubig. Mga stone. Opo, stalactite ma'am, stalagmite. Stalomite. Ayun. Hawakan mo na po. May mga ibon na lumilipad-lipad. Pag nagdikit na yan siya ma'am, tawag po niyan ay hulog. Hindi ba laway ng Balinsayaw yan? Hindi po sir, ay tubig po yan sir na nagpo-form ng bato. Ah, okay. Galing po sa taas. Then pag tulo niya sa baba, ito po yung baba, stalagmite. Isang roller po niyan, ang tubo niya ay 100 years. Yung halos isang roller niya. Ganun po siya katagal na magpo-form ng bato. Kaya bawal po hawakan yung tumutulo sa taas kasi matatakpan yung nabutas. Ang butas niya kasi maliliit lang. Matatakpan, mamamatay yung bato. Hindi na makatulo. Hindi na makatulo siya.
Grabe. Kung girahin tayo. Oh, Sorry naman. sobrang laki ng kuweba. Mac and cheese. Pero yun naman yung kuweba. Ito yung malinas ng mama ko. Ay, mataas pa ito. Yan. Hindi sila oh. Grabe, sobrang taas pa. Sobrang red steps. Alas na yan. Pababa na pala. Oh, si Nakapasok din sa tabon. pwede na maglagay ng plug sa taas. Huwag yung plug ng China. Hindi naman. Di pa niya. Dito. Magkaiba ng Dito sa lang na. Ni, jar at saka dito lang ng tabon. Tayo ka baringkit mo sang. Yun na. Meron pa. Dagat na yun dun. Lalim na. Last na yan. Pawayda na isa kataas. Batos taas. Grabe. Yung para ko tinanggal. Basta-basta. Mapuntahan niyo sa Manila, tabingi siya, no? Ang jar, then ang takip niya medyo hindi nakatakip ng maayos kasi ginawa siyang mano-manong paggawa na masinong tao. Hindi naka-mold. Mano-manong paggawa. Ang replika po, lahat po ng jar po dito sa Palawan, puro replika lang po yan siya. Ang replika naman ay may hulmahan to bilog na bilog talaga ang pagkagawa sa kanya. Secondary burial, hindi lang isang tao ang laman, sinasabi ng mga researcher, kundi isa, dalawa o isang pamilya sila sa isang banga. Baka yung gumawa ng banga, baka rin po siya yung nakalibing din sa jar na yan. Kasi, Pwede. yun, pag may namatay nga, din sinasabi ko kanina na nasa taas lang na bato, din nabubulok. Marami rin pong wild na hayop na kumakain. Kung ano lang ang butong nakita nila doon, yun na din po ang kukunin nila at lalagay nila sa banga. Gamit po ng mga tinta ng mga kahoy, pulayan po nila yung buto na kulay pula ang naglaman po yan sa loob. Yung takip niya, tagapaghatid ng kaluluwa sa kabilang mundo, yung ibig sabihin ng tao. And siya lang po ang jar na may takip. Lahat po ng jar na nakuha dito sa Tabon Cave, walang takip at walang mga design. Siya sabi sa aklat, sinasabi wala naman sa aklat ni Pax. Siya sabi ng mga tao, baka daw siya yung chieftain o hari-hari nila o pinakamataas nila dito kasi siya lang yung nag-isang jar na sa taas nakalibing at may mga lamang buto. Ang iba naman kasi sa baba lang, walang takip, nakapile lang sila sa mga kuweba. Baka, possible na siya ang hari-hari nila. Yan, tipin. Gaano po kalaki yung ano? Yung pares doon sa klika na yun, ma'am. Opo. Akala ko maliit lang. Ay, ginawa ko. Kaya yung sasabi ng Quezon, tribong manunggol, wala pong tribong manunggol. Hindi ko na po yung tribong manunggol. Ang ibig sabihin na manunggol, standing rock, yun, manunggol dyan po yun. Ay, yung pababa. Mahirap din yung pababa. Mas mahirap pababa kasi engine brake yung pababa eh. Mas pagod pa yung pababa eh. Oo, nag-engine brake.
Sa sasakyan, mas masarap yung paakyat eh. Kasi pag pababa, mawalan ka ng preno. Wala na. Hindi ko nakasaka din eh. Kailangan builuhan mo